kabayan, sa pag-aalaga ng mga ornamental fish. Ang pinaghahanap-hanap ngayon ng mga nais na mag-alaga ay ang koi. Ang isdang ito ay tanyag sa ibang bansa sa Asia at nakapasok na sa Pilipinas. Ang nasabing isda ay tulad ng ordinaryong karpa at hindi gaanong maselang alagaan. Subalit dahilan sa ito ay tinuturing na special at ceremonial fish sa ibang bansa. Medyo may kamahalan po ang presyo. Iba't ibang uri mayroon ng koi at napakagandang ilagay sa aquarium o kaya'y sa garden pond. Ang selling point po ng koi, kabayan, kung mayroon ka nito sa garden o sa alagaan, magaang daw di umano ang buhay. Swerte sa madaling salita, kabayan. Yung sinasabi mo kanina, anong pangalan nito? Ito po yung sangke. It's white background koi with red and black markings. Sangke. Sangke po yun. Anong klasifikasyon yan? This is a pretty good sangke. Kasi a sangke is like a kohaku with just black markings. So kita nyo yung red niya, hindi lumalagpas below yung lateral line. Tapos and yung black niya? Distributed. And yung black niya, maganda yung pattern. Hindi siya yung sabog. So, very, parang maganda yung dating. Maganda dating. So, what about the brown one? Yan may brown. These two are yung koromo. Koromo. Is like in banig yung pattern. Yung nag-overlap yung orange and black na scales. That's why ganito yung labas. Out of 70% ba na napipisa, mayroong lumalabas na ganyan? Yes. Kahit pa paano meron yun. Oo, what do you mean kahit pa paano may lumalabas din? Kasi yung koi, hindi sila pure strain eh. Parang after a lot of crossbreeding, after a lot of hybrids, so yung bloodline nila, it's not a pure na parang kung sa mong sangke, yung bloodline niya, hindi pure sangke. It's a cross of different breeds of koi. Kaya pag nanganak sila, iba-ibang klase din yung lumalabas. Meron bang tinatawag na pure breed na mga isda? Wala po. Kasi lahat po ng koi nag-evolve yan din sa mga common carp. Yung hawak ni ano yun? Kohaku po yan. Yan. White background with red markings. Pero hindi class A. That's not a class B. Anong classification niya? That's just a class B. Kasi nakita niyo yung red niya sa cheek. Red yung cheek niya eh. Dapat kasi puting-puti yung kismi niya eh. And hindi bumaba yung red niya hanggang sa belly. Koi, kabayan. Swerte man o hindi, magandang alagaan sa ating tahanan, tanggapan o kaya'y gawing bahagi ng negosyo sa larangan ng pangisdaan. Isdang koi, kabayan, mula sa palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. From the start po ng pag-alaga po natin ng baboy, Feed Pro lang po ating ginamit. Kapit-bahay po namin, subdivision, magkabilang wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng semento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay may amoy. Ito wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Kabayan, ng tabay po kayo. Mamaya isusunod po natin ang ukol sa mga paraang gamit sa pananakahan na maaaring makatulong sa paglalagay sa ayos ng ating kapaligiran. Organikong paraan, kabayan,
Sa ating dagdag kaalaman, pagkalipas lamang ng ilang saglit. Alam po ninyo kabayan, sa paghahalaman, ang isang paraang pinagsisikapang palakasin ng mga dalubhasa ay ang organikong pagtatanim. Sistemang maayos sa kalusugan di umano at sa ating kapaligiran. Marami na ring sektor ang pumapasok sa organikong paraan kabayan sa paghahayupan, lalong-lalo na sa paghahalaman. Sa ngayon po, nakakuha na tayo ng 1% ng total agricultural lands. So that is equivalent to 87,000 hectares. Yan po yung na-convert natin from the ordinary or conventional agriculture to organic agriculture. At ano ang naging porsyento ng acceptability nito sa ating mga magsasaka na na-cover ng nasabing programa? Well, very positive naman po ang kanilang acceptance, particular do sa technology. Ang nagiging problema nga lang, kailangan nila ng mga mas intensive pa na technological inputs. For example, saan kukuha ng binhi? Number 2, ano ba ang mga kailangan naming gawin sa aming farming system para maging organiko ito? Anong mga pesticide na kailangan naming i-apply? Kailangan ba ng pesticide? Mga ganong klaseng question po. Tapos, meron ba tong merkado? Yun ang actually number 1 question, meron ba tong merkado? Medyo mga malalaking issue yung binigay nila sa inyo, no? Ganun naman po rin sa kahit anong klaseng bagong teknolohiya, ganun ang mga issue. Kung magbabago ba ako ng sistema, ano ba, kikita ba ako? Yun ang bottom line dun sa magsasaka. Ang isa sa mga tinitingnan namin when we were going around tungkol dito sa organic program na ito, ang isa sa mga nakuha naming ideya at tanong na rin, issue mula sa ating mga magsasaka, ako'y nasanay na sa pagtatanim. At ang aking ginagamit na pananim o binhi ay kinukuha ko dun sa aking mga naitatanim. Ito ba yung mga, sabi nga, OPB, di ba? Ano tawag doon? Yung mga inbred natin na palay. Sinasabi, malaking gastos pag pumasok ako sa organiko, samantalang itong ginagamit kong mga seeds ay nakasanayan ko na at naitatanim ko at nagbibigay naman sa akin ng kita. Oo. Ang kagandahan lang kung gagamit ka ng binhi na mataas ang kalidad, ito yung tinatawag naming high quality seeds. Ito actually yung pinopromote ng programa namin. Hindi mo kinakailangan na bumili ka sa isang kumpanya para makakuha ka ng high quality seeds. Kaya ng isang magsasakang mag-produce ng high quality seeds. Ito yung aming objective ngayon, na kailangan ang magsasaka capacitated siya, alam niya paano mag-produce ng kanyang sariling high quality seeds dahil doon siya kikita, doon tataas ang kanyang ani. Saan magmumula yung high quality seeds natin, yung mataas na uri? Kailangan natin meron tayong genetic material na mataas din ang kalidad, na nagbibigay din ng mataas na ani. So pinag-aralan namin yung adaptability ng ating mga high-yielding modern varieties. Ito yung mga NSIC registered varieties na tinatawag. So ang ang average yield nito 120 kavans per hectare kung halimbawa sa ordinaryong sistema or yung tinatawag na conventional system. So sa aming programa, pinag-aralan namin kung ano ba magiging performance niya kung organic. Nakakuha kami ng from 4 tons hanggang sa 5.5 tons. Comparable na yon sa conventional system. So itong sistema na ginamit namin, organiko, kinagat rin naman at marami mga magsasaka ang kumuha ng mga binhi na pinabigay namin. Organic farming kabayan. Bagamat matagal na rin gamit sa Pilipinas, hindi pa rin gaanong nakalalayo. Marahil dahilan sa mahirap na pagpapairal nito sa larangan ng pananakakan. Matagal na panahon ang kailangan upang maramdaman at makita ang bigay na resulta ng paraang organiko. Subalit kapag ito ay tumalab na sa pinaglalagakan, paghahalaman, paghahayupan o kaya'y pangisdaan, naroroon na ang kagandahang bigay ng organikong paraan. Dagdag kaalaman kabayan mula sa palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste.
It brings you home to the good old times. Ka Jerry's Farm Products. Available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. From the start po ng pag-alaga po natin ng baboy, Feed Pro lang po ating ginamit. Kapit-bahay po namin, subdivision, magkabilang wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng semento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay, may amoy. Ito wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Ang isusunod po natin, kabayan, ay mga kasagutan sa mga kahilingan at katanungan sa ating palatuntunan. Q&A, pagkalipas lamang ng ilang sandali. Okay, kabayan. Sagutin natin ang ilang kahilingan sa ating programa sa araw na ito. Unahin po natin ang ukol sa kamoting kahoy o kasaba mula kay Renato Sanggalang ng Malolos, Bulacan at Marites Garcia ng Metro Manila. Totoo po bang nakalalason ang kamoting kahoy o kasaba? Alam po ninyo, ayon sa mga dalubhasa, huwag magluluto ng kamoting kahoy na matagal nang naani at may mga mantsa na tulad ng amag. May sustansya po ang kamoting kahoy na nakasasama sa katawan ng tao o hayop. Rekomendasyon po ng mga dalubhasa, kapag ka nag-ani, iluto ng maayos at walang takip ang pinaglulutuan upang makasingaw ang gaspong taglay ng kamoting kahoy. Ito po ay nagagamit ding pakain sa mga hayop at isda, kabayan. Ang ukol naman sa mushroom o kabute. Ang tanong ay mula kay Miss Nani Madrigal ng Maynila. Maaari po kayong makakuha ng mga spawn o pananim ng kabute mula po sa Experimental Station ng Agriculture sa tanggapan nito sa Tarlac City. Along the highway, paglabas lamang po ng Hacienda Luisita. Doon po kami nagkaroon ng ugnayan, kabayan, ukol sa mushroom. At ang ukol naman sa organic soap na ang gamit ay oregano. Miss Clara Matias ng Paco, Maynila. Ito po ay sa Experimental Station sa Tiaong, Quezon, Barangay Lagalag. Ang oregano soap actually huli na. Ang una naming pinasikat talaga ay yung wine. Gusto-gusto siya ng mga tao lalo na kapag sila ay may sakit. At lalo na ng mga upper class, A and B market. Masarap siya at siya bagamat hindi natin siya itinuturing na drug, siya ay nakakapagbigay ng ginhawa sa mga tao na may mga dinadalang karamdaman. Ngayon, yung sabon namin, yung oregano soap, ito talaga yung pangalawa sa mabilis na mga produkto ngayon, lalo na ngayon. Okay. Dahil ang oregano soap ay punong-puno ng mga probiotics na nakukuha dahil siya ay byproduct nga ng wine to vinegar production. Bukod pa sa ilang mga sangkap na sinasama namin doon na ginugrow na din namin sa aming mga organic farms. At ito ay very specific na nakakagamot siya ng yung mga nagtutubig-tubig ng mga tagihawat, yung mabahong pawis, o yung mga body odor, foot odor, at skin asthma. Napakahusay niya. Garantisado. And these are properties proven by mga practitioners po, mga nasa larangan po ng medisina? Ay, hindi naman. Actually, hindi naman. Pero mga customers mismo namin. Sila mismo. Sila mismo yung nag-feedback sa amin na, ma'am, ito po yung resulta.
Pagka ito'y nilalabas po at nilabas na po ninyo, ano po, sasabihin nila, wala namang proven na therapeutic claim tungkol dito, no? Paano po natin masasabi na talaga ito'y epektibong-epektibo para sa mga kababayan po natin naghahanap ng kalutasan at lunas sa kanilang mga problema sa kalusugan? Ang pinaka-gains po namin ay mismong ang mga testimonials, consumer feedback. Okay. Consumer feedback, yun po ang pinakamahalaga sa amin. Kasi kung hindi masasabi ng ating mga customer na mahusay ang produkto, talo po kami doon. Alam po ninyo, kabayan, bukod sa gamit sa produksyon ng sabon, pwede rin at subok na ang oregano sa mga sakit tulad ng ubo. Pakulo lamang po nito at maaaring inumin na parang tsaa. Oregano, kabayan, mula sa palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. From the start po ng pag-alaga po natin ng baboy, Feed Pro lang po ating ginamit. Kapit-bahay po namin, subdivision, magkabilang wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng semento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay, may amoy. Ito wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Kabayan, panoorin at pakinggan ang ukol sa mga pagpapakitang gawa ng GSK. Mamaya po, ukol naman sa ham making. Pagkalipas lamang ng ilang paalala. Okay, sa araw na ito, hayaan po ninyong maipakita po namin ng pahapyaw ang ukol sa paggawa ng hamon. Sa tahanan lamang po, may hamon na kayo, mayroon pang negosyo. Gagawa tayo ngayon ng chicken ham. Una, ihanda ang dry cure mixture at pumping pickle. I-inject ang pumping pickle gamit ang syringe sa parte ng laman. Ipahid sa manok ang dry cure mixture. I-cure o i-marinate ang manok sa loob ng 5 days. Pwede ring overnight. Pagkatapos ng curing, hugasan ng mabuti ang manok at ihanda ang mga cooking ingredients. Ito na po ang finished product ng chicken ham. Unang-una, gusto kong matuto ng paggawa ng mga ham, mga tosino, gano'n. Mga televiewers po, ini-invite namin kayo mag-join dito. At marami po kayong matututunan. Pwede po kayong pagkayaring mag-seminar dito. O pwede na po kayo mag-start ng sarili nyong business.
Sa ngayon kasi dealer kami ng mga frozen products. So, ang goal namin in the near future, kami din magmamanufacture ng mga frozen. Yun, kaya kami naka-attend dito ng seminar. Pati yung mga iba nilang seminar, sinusubukan din naming umattend kasi in the near future baka magkaroon din kami ng idea sa iba pang negosyo. Ganun. Ang hamon kabayan ay maaari po ninyong pagkakitaan lalong-lalo na sa panahon ng kapistahan at kapaskuhan. Simple ang paggawa, hindi gaanong magastos at may libangan pa kayo. Ham making kabayan mula sa ating GSK ng ating palatuntunan. Huwag po kayong lalayo kabayan, mga pagpapaliwanag sa pag-aalaga ng baboy ang susunod po natin sa ating extension service. Hatid sa inyo bilang paglilingkod bayan ng FeedPro. Kabayan sa FeedPro, lamang kayo sa dahilang likas ang inyong alagang baboy. Maayos sa kalusugan at sa ating kapaligiran. Pagkalipas lamang ng ating alamin advertisers directory. Everything you need to learn about our livelihood technology is now on DVD format. Get your copy now at the following branches. Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities. I get to know kung may pasok o wala. For fast delivery. Mabilis namin natatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin nakuha ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotext. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng FeedPro. From the start po ng pag-aalaga po natin ng baboy, FeedPro lang po ating ginamit. Kapitbahay po namin, subdivision, magkabilang wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng semento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay may amoy. Ito wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Okay kabayan, sa Tuwi-Tuwi-Na, may seminar po tayo sa pag-aalaga ng baboy na dinadaluhan ng maraming mga nag-aalaga at yaong nais na mag-alaga ng baboy. Narito po
ang isang bahagi ng nasabing seminar on hog raising ng ating alamin. Itong production level na ito ay ma-achieve natin kung itong mga numbers na nakikita ninyo sa baba will be achieved. Sige. Ano ang 114 dyan? Okay? These are days. Okay? Days. Yun yung tagal ng pagbubuntis ng isang inahin. Mula pagpababa hanggang manganak ang inahin. Ang period, ang duration po niyan is average of 114 but it can range from 112 to 116. Ibig sabihin, pag lumampas na ng 116, may problema na yon. Pag-breed, pagpa-AI, pagpakasta, o pag-AI, doon yung unang bilang mo doon. Day of insemination or day of pagpakasta is day 0, then start counting the following day as 1, 2, 3, hanggang 140 average. Okay? Yung 30, anong ibig sabihin nun? Ha? Pagkawalay. Pero dahil sa genetic improvement at saka sa mga technologies that we have now in piglet feeding, pwede na rin tayong magwalay ngayon ng 25 days. Ang ibig sabihin ng 10, ito yung weaning to conception interval. O, yun yung dami ng araw na binibigay natin na allowance sa baboy para simula nung pagwalay, mapapakastahan o ma-inseminate na siya ulit. Ngayon, ang target talaga natin ay mapakastahan or mapababahan or ma-AI ang inahin 4 hanggang 7 araw pagkatapos iwalay noong biik. Ngayon, ginawa nating 10 yung ating assumption kasi hindi 100% ng pagpapababa natin or pag-AI ay magbubuntis ang lahat ng inahin. We have to account for the 20% na pwedeng hindi magbuntis doon sa pagpapakasta. So, idadagdag natin doon siya sa target natin na 4 to 7 days because yung hindi nagbubuntis kaagad sa unang pagpapakasta pagkatapos iwalay ay mangangailangan ng another 21 days para maglandi siya ulit. Pag halimbawa, within the 10 days pagkatapos mong iwalay at hindi nagpakita ng paglalandi yung inahin, wait for 21 days. Kumplituhin mo yung 21 days. Pag hindi talaga siya magpapakita ng paglalandi during that period, desisyonan mo na, ibenta mo na. Because something could be wrong. Or, kadalasan kasi, mabuti na itanong nyo yan, although nasa part ng nutrition yon, mangyayari yan sa mga inahin kung napapansin mo na second week hanggang third week na nagpapadede siya ng biik, makikita mong maraming balahibo na nalagas, naglulugon, humanda ka na kasi matagal yung maglandi talaga. Pero may solusyon dyan. Ibig sabihin, may micromineral deficiency yung iyong inahin. So, magdagdag ka ng vitamin mineral supplement during lactation. Ibig sabihin, yung iyong pakain, yung iyong lactating feed diet ay kulang. So, yun yung mga practical observations na makikita natin to tell na may kulang. Normally, magnesium yung kulang noong. Micromineral yun. Kaunting-kaunti lang yung kailangan noon doon sa feed. In fact, hindi na yun. Nakalista na lang yun sa others. Pero critical yung lahat ng mga micronutrients and vitamins are critical during this period because yung inahin, pag isipin mo naman, halimbawa nagpapadede siya ng 12, gaano kadaming gatas yung kailangan niyang ilabas para lumaki ng maayos yung mga biik. Ay yung inahin naman, hindi yun nagmamagic eh. Ginagawa niya yung gatas gamit yung mga sustansya na nakuha din niya sa pagkain. Ngayon,
Kung kulang ng ibang elemento yung pagkain na binibigay natin sa inahin, ang gagawin ng inahin ay isasakripisyo niya yung kanyang sarili. Ida-digest niya yung sarili niyang nutrient and energy reserves para idadagdag niya doon sa ipoproduce niyang gatas. So dahil ang balahibo ay hindi ganun kaimportante para sa baboy, yun yung unang babawasan niya ng supply ng nutrient para ma-maintain. Kabayan, kung nais po ninyong magkaroon ng maayos na kaalaman sa pag-aalaga ng baboy, malakihan man o backyard, attend lamang po kayo sa mga seminar sa hog raising ng ating palatuntunan. Antabayanan po ninyo ang mga anunsyo sa ating programa sa telebisyon, sa YouTube at sa Facebook. Matuto at magnegosyo, kabayan, sa hog raising. Hatid sa inyo bilang paglilingkod bayan ng FeedPro sa ating palatuntunan. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng FeedPro. From the start po ng pag-aalaga po natin ng baboy, FeedPro lang po ating ginamit. Kapit-bahay po namin, subdivision, magkabilang po, wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng semento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay may amoy. Ito wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Antabay po kayo, ang isusunod po natin sa huling bahagi ng ating palatuntunan ay pagbibigay daan sa mga kahilingan ukol sa pag-aalaga ng cream dory fish o tinatawag nating pangasius. Mamaya sa huling bahagi ng ating palatuntunan ating alamin, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Ito, kabayan, ang pangasius. Para sa mga nakararami, ito ay tinawag na cream dory fish upang maging saleable, kabayan, at katanggap-tanggap. Subalit kung tutuusin, ang cream dory fish, kabayan, ay ibang uri ng isda. Subalit ito ay nailapat na rin sa pangasius. Tanyag ang pangasius sa mga restaurant. White meat fish. Ang malaking bahagi ng pangasius ay galing pa sa labas ng Pilipinas. Kakaunti pa lamang ang nag-aalaga at nagpaparami ng pangasius, subalit tulad ng tilapia, ito po ay unti-unti nang pinapasukan ng mga nag-aalaga ng isda. Marami na ang may malawak na karanasan sa produksyon. At ilan dito ang nakaugnay ng ating alamin. Yung mga sinasabi natin na nauna na ang Vietnam sa pag-aalaga ng pangasius, ang Pilipinas halos ngayon lang, ano? Yes, May pag-asa ba tayong makahabol sa kanila? Kami po as Blue Bay, kami ay naniniwala na makakahabol ho tayo sa lalong madaling panahon.
Kasi ang naniniwala kami na itong breakthrough sa hatchery ay ang umpisa ng pagpapalaki ng industriya natin. When you say breakthrough, anong ibig sabihin nun, Jim? Yung pagpo-produce ng maraming fingerlings at any given time. Using the same technology as Vietnam o meron kayong sarili? Meron kaming actually very similar lang din ang technology natin sa Vietnam. Mahirap ba o madali? Medyo mahirap po, mahirap. Kung i-compare natin sa pag-spawn ng artificial spawning ng hito, Yes. At saka ng dalag, at saka ng yung mga karpa, halos nagkakaiba ba yan o nagkakapareho? May konting similarity pero pagka in-extend nyo na yung hatchery nyo, operation nyo, medyo marami ng problema. Saan nagkakaiba? Una-una dito sa pagpapakain. Okay. May mga critical period na medyo ang maselan pa. So pagkatapos niyan, pag nakatawid siya, ang pagpapalaki ulit, yung tinatawag nating nursery, medyo another rin yun, critical stage din. So may tamang approach din doon. Okay. So pag natapos nyo na yun at nakaabot na kayo sa yung sinasabi nating commercial size na mga 2 inches, yan medyo pwede nyo nang i-grow out yan. Madali na. Medyo madali na yan. Sabi nila, pinapakain lang daw ng mga tinapay na sobra-sobra sa mga bakery. Yan ba lumalaki pa rin pagka ganyan ang ginagawa ninyo? Hindi po namin yan nire-recommend. Hindi nyo na ginagawa. Bakit po? Kami sa hatchery, nag-i-invest kami sa mga high nutrition diet. Hindi, pero pagka yan lumaki na, hindi pa rin pwedeng pakainin ng mga tinapay. Pwede pa rin. Pwede naman po, pero You're not recommending it, ha? Hindi namin masyadong nire-recommend dahil unang-una, pag tinapay, masyadong mababa ang nutrient value niya. Okay. So, pangalawa, pag kinuwenta mo sa matutal, mas magastos pa ang magpapakain ng tinapay. Ganon. Kesa rin sa mga feeds na ibibigay natin. Yes, kaysa sa mga feeds. Ano yan? Omnivorous, di ba? Omnivorous po siya. So, okay lang na pwede kayong mag-alternative ng mga ibang kangkong, yung mga trash fish na meron kayo makukuha. Okay. Gigilingin nyo lang gaya ng ginagawa ng Vietnam. Okay, at okay ka naman. Okay ako sa mga gano'n. Yes. Okay, itong mga hinahawakan doon dalawang to, pwede bang pakiangat natin to? Ano yung hawak mo na yan? Ito po, babae, sir. Babae yan? Yes. And ano ang ginagawa ninyo dyan sa ngayon? Bakit natin pinaghihiwa-hiwalay ngayon? Ito po para... Nagsisexing ba kayo? Nagsisexing po tayo, sir. Tapos, pagkatapos, after sexing, saan yung ginagawa yan? Anong ginagawa ninyo? Tapos, sir, sinisiparate natin for conditioning ng breeders para ready na mabuntis sila. Habang ito, separate siya sa lalaki, mas mabilis po natin piliin na ang pag-condition po nito para sa babae lang talaga. Alam mo, Jim, may pagkukondisyon din sa tilapia, di ba? Yes. Pagka nakapanganak ka, hihiwalay mo na siya, papatagalin mo na mga almost a month, What about the pangasius? Meron din po tayong ginagawang conditioning prior sa pagpapaanak. Kasi yung pagpapaanak nito, kailangan na inspection ng tama kung buntis talaga siya. Okay. So, minsan, pag hindi mo na-condition, nagturo ka na ng gamot, hindi pala buntis. So, yun ang ginagawa namin. And ano pangalan mo, Brad? Randy Bantulio po, sir. Randy, kapag ka nakakapagpaitlog na kayo, siyempre, sasaksakan natin ng ano yung hormone? Spawning hormone, yung Ovaprim. Ovaprim na spawning hormone. Yes, iba yan para sa Iba yung para sa hito at saka sa karpa, Ito kasi complete preparation na hormone na para sa pangasius. One-time injection para sa pangasius at manganganak na siya. Okay na. Pagka mangingitlog siya, gaano karaming itlog ang nabibilang mo? Libo? Milyon? Sa experience po natin, sir, depende sa sa laki ng pangasius. Once ang pangasius nasa 3 kilos. Ang estimate natin nasa mga 800 to 1 million. Ganun pala yun. Meron palang merong batay sa timbang, ha? Yes po, medyo relative to size ng breeder yan. Pero sa experience namin na mga 3 kilos, tama yung sabi ni Karandi, easily kaya namin mag-produce ng 800,000 na itlog. Pangasius Kabayan. Sana'y dumating ang panahon na ito ay maparami na ng mga Pilipino. Malaki ang market nito sa Pilipinas at iba't ibang panig ng mundo.
Alam po ninyo sa Amerika, tinalo nito ang channel catfish. At sa Pilipinas, pumapantay na rin sa ibang uri ng isda. Kung pag-uusapan ng kaalaman, mayroon tayo kabayan. Sa alagaan, hindi tayo kapos. Ang kailangan lamang ay determinasyon ng mga Pilipino. Kailangan din ng focus, kabayan. At tulad ng sa ibang proyekto, focus at determinasyon ang kulang sa ating mga Pilipino, kabayan. Hindi dapat nagsasawa sa anumang proyektong dapat napasukan. Maliit man o malaki ang kita sa simula, hindi dapat nangihinawa o nagsasawa. Kabayan, tumulad tayo sa ibang nasyon upang umunlad ang ating kabuhayan. Ang isang likas yaman na dapat ding pag-ukulan ng pansin ay ang pananakahan at huwag isasantabi ang pangisdaan. Ang mga ito, kabayan, panugon sa ating hinahanap-hanap na kaunlaran. Ang lahat ng ito, kabayan, mula sa palatuntunan